So yan guys, i-flex ko lang naman yung akin dito ng mga alaga doggy na mga nasa kanilang mga bahay. Ito guys, ito si Mario. Ang breed niya guys, kwan siya, Great Dane, Marley Queen. Kala mo siya Dalmatian kasi spotted ng black yung kanyang balat. Okay, so napakalaki niya guys. Ayan o, siguro approximate ang kilo niya mga 80 kilos. Kaya napakalaki niya guys, napakabigat naman talaga. So, nabili ko siya guys sa galing siya ng Cabanatuan City, napakalaki guys yung dito sa Bicol. So yun, nag-inquire lang ako sa online, yung sa isang certified kennel doon. So nagustuhan ko naman to, itong Great Dane na to, na lalaki. So yun, binili ko siya through online lang. Yun, through Pet Transpo, yun, nadala siya dito sa Bicol. Ayan na. Kahit guys siya na napakalaki naman niya na doggy, yung lahi breed niya. Napakabait naman niya guys, hindi naman talaga siya yung aggressive talaga. Napaka-friendly niya lalo na sa mga bata. Hindi niya basta-basta yon sinasaktan. Kasi dati guys, nakakuan lang to. Nakabitaw ito sa loob ng aming bahay. Andyan lang sila. Yan. Nung medyo maliliit-liit pa sila. Yan. Kaso ngayon, ginawa namin sila ng bahay kasi hindi namin sila pwedeng lahat bitawan dito kasi maliit lang naman yung aming bahay. So magkakagulo sila. Yan. Ang laki pa naman nila. Yan guys. Mayo! Ay, sos! Ayan. Napakalakas. Napakalakas guys ng kung siya'y kumahul talaga naman, magigising ka naman talaga. Parang may speaker. Ayan. Ito naman isa guys, pakita ko naman sa inyo itong isa. Ito naman guys, itong isang ito na aming alaga dito. Kung siya, Cane Corso siya. Ang kanyang breed. Ayan no. Napaka-rare naman guys ng breed nito ng Cane Corso. Dito sa amin sa Camarines Norte. Kunti pa lang naman yung nag-aalaga ito. Siguro, sa buong Pilipinas, kunti lang naman talaga yung nag-aalaga naman ng breed ng Cane Corso. Yung mga simpleng breed lang guys na madali nating mabili sa market. Ito kasi Cane Corso, kung siya, napaka-rare ng kanyang breed, mahirapan kang makahanap nito. Kaya ilan-ilan lang naman dito yung nag-aalaga naman dito kasi napaka high cost guys ng price nito. Buti na lang guys, meron namang kakilala, kaibigan na yun, ipinagkaloob sa amin yung kanyang breed yun. Ibinigay niya sa amin to ng installment. More lang naman ang bigay niya, presyong kaibigan. Kaya yun, nagkaroon ako ng breed na Cane Corso. Kitang-kita naman talaga natin guys yung kanya, yung laki naman talaga niya. Kaya lang guys, itong namin itong Cane Corso na to, nagkaroon siya talaga ng skin disease. So yan, lumala ito guys, nakalbo siya. Awa nga kami, kung kanin-kanina namin to, pinatingnan namin sa veterinaryo, kung ano ng gamot nang ibinigay namin sa kanya. Talaga naman, nahirapan kami pagalingin siya. Ang pala, natuklasan namin yung palang pinapakain namin sa kanya na bahog. May chicken pala yon. Nagpalit kami ng other brand, so na siya, beef na siya at lamb. Ayun, hindi na siya ganong nangangamot ngayon tapos bumabalik-balik na guys yung kanyang mga balahibo. Ayan, buti naman. Kahit guys ko na to, nag-hit na siya. So hindi ko siya mapaistadan kasi naman wala naman talaga mahanap dito na kasi wala akong mahanap dito na ibang nag-aalaga ng Cane Corso. Kasi siyempre hindi naman pili sa dog ang inbreeding. Kasi ang meron lang naman dito yung pinagkunan ko nito itong lahi nito. Di ko pa alam, sabi niya bibili pa siya ng another lahi ng Cane Corso siguro. Kasi kahit siya namang problema din kasi kung paano mababreed yung mga kumuha sa kanya ng mga ganitong lahi. Or maybe kukuha sa ibang lugar, yan, through artificial insemination na lang ang gagamitin. Kaso di pa namin siya mapakon guys, mapastadan, mapabuntis ito. Kasi naman, di namin talaga naasikaso sila. Siguro may time na lang pag may pagkakataon na namin sila maasikaso yung kanilang pagbubuntis kasi pag may mga lahi guys, napakahirap naman kasi guys, naranasan na namin yan, napabayaan namin yung anak ng aming Great Dane. So yan, naparbo lang siya kasi naman nakaligtaan namin yung vaccination na niya, yung date ng vaccination nalipasan siya. So yan, nagtinamaan ng sakit. So yun naman guys, isang ito, naman guys, kakaiba naman to.
Ito nga pala guys, itong Cane Corso na ito, is a pure breed siya ng Cane Corso. So may mga papilis ako nito guys, ng mga doggy ko na to. Itong Great Dane ko, may papil din yan. Certified talaga sila na pure talaga sila ng mga Great Dane. Ito naman, pure naman ito na Cane Corso talaga. So search nyo guys kung ano ang Cane Corso talaga naman. Napakaganda naman itong alagaan talaga. Yan. Ganda-ganda naman guys. Kasi yun nga, sana nga bumalik na ako nito. Yung kanyang skin, yung kanyang mga buhok para lumago. Napakaganda ito guys, tingnan. So ngayon yung balat niya medyo napapalit pa yung iba. Gawa nga nung, yan. Sana gumaling na siya. So naman isa guys, ito ay si Molly. So ang lahi niya guys ay kung siya, Doberman Shepherd. Galing lang ito dyan guys sa aking kapitbahay. So yan, bili ko lang siya sa murang halaga lang naman, presyong kaibigan. Ayan. Mixed breed siya guys. Sabi nila, pag daw mga mixed breed, hindi siya maganda kasi nga may mga ugali. Sa tingin ko naman, so napakabait naman ito guys, itong doggy ko na to. Ayan. Makakuha mo sa kanya guys, yung ulo niya, from Doberman talaga. Nakuha niya yung sa Doberman niya. Tapos yung katawan niya sa German Shepherd. Yung nanay nito na German Shepherd guys, kung talaga siya, pure breed siya na German Shepherd kasi galing naman talaga yun ng ibang bansa. Kasi yung kapitbahay ko dito, yon na nag-retire na siya, umuwi na siya sa Pilipinas, nagdala siya ng aso na German Shepherd. Super ganda naman nun. Tapos wala siyang mahanap dito na magbibreed. So may nakuha naman siya sa Camsor, sa Marinesor. So nabili niya dun yung dog niya. Kaso nga, Doberman. Pure Doberman din. Kaya mapasin naman natin guys talaga. Napakalaki guys nito ni Molly. Pag nilalabas guys dito sa kulungan, lampos siya sa akin guys. Pag natayo talaga siya. So, yun, kita mo naman guys yung contour ng kanyang katawan talaga. Mapapansin mo talaga na may breed talaga. Maganda talaga yung lahi niya. Kahit lamang siya ay crossbreeding lamang ng Doberman at ng German Shepherd. So kung siya guys, silent siya. Pag may tao, tahimik lang siya. Isang batok lang siya, tahimik na yun nga lang. Ang pinakakuan sa kanya, ingatan yung bigla na lang siyang sumusugod. Tsaka naglalak siya guys, hanggat hindi siya natawag doon, nawawala yung aggressiveness niya, hindi nawawala yung pakakagat niya or pakalak niya. Then hagat ka niya. Guys, napakagwapo naman guys. And guys, ito naman guys, yung aming si Mika. Ang aming babaeng Great Dane. So yan. Yung pinanggalingan guys ng Great Dane ko na ito, siya din naman guys yung pinanggalingan ng aking Cane Corso. Talaga naman napaganda naman talaga ng mga aso naman nun. Pinagkunan ko na to. So isa ito guys. So hindi maglalayo guys ang kilo nito, saka yung ko doon, yung isang Great Dane ko doon na lalaki, saka ito. Ayan, oh. Napakalaki din niya guys. Saka may mga papel sila guys, talaga naman. May mga coloring sila guys. Ito to guys talaga, isa ito na sa top of the line itong breed, itong Great Dane na to. Ayan. So, nakuha ko lang din yan sa isang kaibigan. So, binagkaloob naman niya sa akin yung kanyang doggy. Ito si Mika. So, yan. Sa murang halaga lang din naman. Partial payment pa. At least magkaroon lamang ng so, kaya lahat halos dito guys ng aming mga dog icon siya. Mga large breed. Ito guys, ng anak na to, si Mika. Yung sinasabi ko kanina. So, nga lang, napabayaan namin kasi super busy naman kami sa trabaho, sa araw-araw. So, naalis kami dito umaga. Sabi kami gabi na. So, gabi sa nasikaso. So, naiwan lang namin siya sa tagapag-alaga namin. So, yun. Tapos, nagkwan kami. Mga 3 months old na siya. So, laki na niya guys. Siguro kumikilo na ng 15 kilos yun. Na parbo siya. 3 lang siya guys. Yung anak nito na parbo yun. 2 days lang guys yun. Nawala na rin sila. Ang bilis lamang. Pag kinakapitan talaga guys ng parbo. Yun. Mabilis lamang yung ang kanilang buhay. Kasi guys yun, nalipasan namin yun ng huling vaccine. Hindi namin napabaksinan. Nakalimutan namin yung kanya, yung schedule niya. Ganun guys, kaya dapat guys, pag may mga dog tayo, na pag may schedule siya ng vaccine, kailangan talaga sundin natin yun. Yung naka-schedule ng mga dapat iturok sa nila na vaccine. Kasi pag hindi, nakakaroon talaga ng problema. Nalalapitan sila ng sakit. Kasi yun yung protection nila. Ang kaibahan guys, may mga breed kasi pag ganito, halimbawa mga maliliit pa, mga puppy pa lang sila, so hindi sila pwede sa labas. Or ilalagay lang natin, papagalain natin. Kasi yun,
prone sila sa parvo. Yun ang nangyari dun sa mga puppy ko na siyempre una pa lang noon, di pa kami gaanong marunong sanay, kaya sayang. So, ang dami na nag-i-inquire sa amin yun, gustong bumili sana noon, kaso yun nga, na nawala lahat. Saka guys, yung lalaki ko dyan na, yun, si Mario, ito, hindi siya guys, kwan. Ito si Mario naman guys, hindi siya maipag-ista doon kay Mika kasi sobrang laki niya. Hindi kinakaya ni Mika. So, nangyari na lamang, nagkuha na lang ako ng mag-artificial insemination. Ayan, kinuha sa kanya yung similya, inilagay na lamang doon. Ayan. May mga nag-i-inquire din sa akin dito na gusto magpa-ista dito. Kaso nga, pag nakikita nila na super laki nito, guys, may ko na siya. Huli-huli na lang guys sa camel. Ang laki naman itong akin ito na Great Day na lalaki. Pero pagdating ng time na ready na kami na mag-breed nito, kasi sayang naman guys yung mga lahi naman nito kung di namin sila mapaparami. Sayang naman. Kaya kahit nag-i-inhit na sila, yun, napapalipasan namin kasi dapat nakatutok talaga yung time, yung oras mo talaga sa pag-asikas sa kanila kung sila yung ating i-breed. Kasi naman talaga napaka-quality naman talaga ng mga ng mga maging mga doggy naman ipoproduce nito kasi naman yung mga dog ko naman guys talaga quality naman talaga yan. Ayan, mga. So, sa pag-alaga guys talaga kailangan mo talaga yung tiyaga, di mo na kailangan yung pagod mo dyan kasi kailangan talaga nila yun eh. Ang importante lang doon na asikaso mo sila, napapakain mo sila at maayos yung kanilang tahanan. Dapat yung gamot, yung vitamins, nabibigay mo talaga sa kanila, yung mga vaccine nila. And yearly guys, nagkakon kami dyan, nagbabaksin, nag-deworm sa kanila. Kasi kailangan naman nila yon. Minsan nga, di na namin nalalaman yung sila, nalilipasan na sila. Kasi nga, sa sobrang busy din namin sa aming trabaho. At least kasi ganito, pagdating namin, paggabi, nandito lang din kami, nakatambay-tambay, at least nakikita din lang namin sila. So guys, pag-alaga guys ng aso talaga, kailangan talaga yung dedikasyon, yung passion mo sa kanila, yung pagmamahal mo talaga. Dapat dog lover ka kasi super naman talaga. Huwag na isipin yung binibigay yung gastos, yung maintenance nila. Talaga naman guys, sa amin, sabi ko naman, kasi super large breed naman talaga itong mga to. Imagine ninyo guys, sa pangalan pa lang na large breed, so, ibig sabihin, malakas din silang kakain. So yun guys, talaga naman, super talaga. Dito, nauubos ko na bahog namin. Mostly siguro sa 1 month, siguro mga magkulang, more or less 10 bags siya guys na 10 bags na dog food ang nauubos nila. So, ganun sila kalakas guys kumain. Maghapon pa sila pinapakain naman ni Macy's kasi ayaw niya isang beses lang, dalawa naman talaga. So, ganun naman talaga yung ibis ko, kamahal naman talaga yung kanyang mga alaga. So, di namin iniisip yon kasi alam naman natin, ang cost ng dog food, napakalaki naman talaga nun. Ay 4 ka na large breed na kumakain. Imagine natin guys, magkano ang kilo nun. So, yun guys, di ko na din nila namin iniisip yon. Iniisip na lang namin. Masaya kami at nandito sila, nakikita namin silang nabubuhay ng maayos. Siyempre, nabibigay namin yung mga pangangailangan naman itong mga dog na to. So yun guys, na-flex ko lang naman sa inyo yung ang maalaga dito ng mga large breed na dog. Ayan. Iba pa guys yung mga nandito guys sa amin sa, ayan, sa labas. So yun guys. Simon! So yun guys. Itong nanay niya guys, yung nanay na yan, nagsampid lang yan dito sa amin. Dati yan guys, yan, aso yan ng aming kapitbahay, nandun sa dulo. So yun, nawala na siya. So nung nawala na siya, yun, palaboy na lang yan dito, dalawa yan. Yung isa guys, kawawa naman, naligi siya ng sasakyan. Tapos itong nanay na to, yun, dito sa amin, dati lang nasa tapat ng aming bahay, dito tapat namin. Yan, pag umaga nakikita namin. So, ang ginawa ni Mrs. Binuhog-buhog na lang ni Mrs. So, yun, dito na sa amin tumira. Kahit nandyan pa naman yung asawa ng may-ari, nandyan pa sa bahay niya. So, dito, pumupunta rin siya doon. Pero dito na sila talaga namamalagi sa amin hanggang sa nanganak na siya. Talaga, mga pan lang siya, natural. Mga askal lang siya. Pero okay naman, kahit askal, pares lang naman yung pagtrato namin talaga sa kanila. Kung ano yung malinis na yung pagkain nila, hindi lang basta-basta ginagawa talaga ni Mrs. yon. Hindi yung pinagtirhan talaga, nilulutuan talaga namin sila ng pagkain. So ganun kami guys, kung nagmamahalan sa mga doggy. Tinuturing namin silang isang pamilya. Kaya naman guys, dyan, makakita tayo ng mga asong kalye, pusang kalye.
So, bigyan natin kung meron tayong konting pagkain or kung hindi man natin sila mabigyan, sana naman, wag na lang natin silang sasaktan. So yan guys, hanggang dito na lang muli ang aking vlog. So maraming salamat sa inyo lahat. And bye!